Caralho, bicho, que é isso, mano? Cuidado, Judá. Cuidado, mano. Que é isso, mano? Sampung mga kakaibang bagay na nakita ng mga pulis na siguradong ikakagulat mo. Bilang pulis ay tungkulin nila ang mag-imbestiga tungkol sa mga kahinahinalang bagay. Ngunit sa kanilang pagsisiyasat ay hindi maiiwasan na makatagpo sila ng mga kakaibang bagay, gaya na lamang ng mga nakita ng ating mga kapulisan. Nakakapagtaka, ano-ano kaya yun? Kaya naman sa video na ito ay tutuklasin natin ang 10 mga kakaibang bagay na natagpuan ng mga pulis. Kaya naman simulan na natin. Number 1. South Korean oil heist. Nabunyag kamakailan sa South Korea ang isang malaking kaso ng pagnanakaw ng langis na tinawag na oil heist matapos mahuli ng mga pulis ang ilang suspect sa kalagitnaan ng operasyon. Natuklasan na ang grupo ay matagal ng lihim na nagnanakaw ng langis mula sa mga tanker at depo. Ang mga ninakaw na produkto ay muling binebenta sa murang halaga sa mga negosyong gustong makaiwas sa mataas na presyo ng krudo sa merkado. Ang modus ng grupo ay simple ngunit mahusay ang pagkaka-organize. Ginagamit nila ang maliliit na barko para ilipat ang langis mula sa malalaking tanker patungo sa lihim ng mga lalagyan. Pagkatapos ang langis ay nire-repack at ipinagbibili sa murang presyo sa mga kumpanyang nais makatipid. Ang grupo ay sinasabing may kasabwat na mga tauhan mula sa industriya ng langis at port, kung kaya't madaling nalalaman ang schedule at lokasyon ng mga barko at supply na kanilang target. Bukod sa mahusay na coordination ay gumagamit din ang grupo ng modern technology upang makaiwas sa mga checkpoint at surveillance. Ito ang dahilan kung bakit matagal na silang nakakapagnakaw ng hindi nahuhuli. Kaugnay nito, nagsimula ang investigasyon matapos makatanggap ang pulisya ng ulat tungkol sa kahinahinalang kilos sa mga port. Sa kanilang pagsubaybay ay naaktuhan nila ang ilang miyembro ng grupo habang inililipat ang langis mula sa isang tanker patungo sa mas maliit na barko. Sa isinagawang raid ay nakuha ang mga peking dokumento ng transaksyon, peking rehistro ng mga barko at iba pang ebidensya. Ayon sa pulisya, ang heist ay isang organized operation na nagdulot ng malaking pinsala sa ekonomiya ng bansa. Malaking halaga ng langis ang ninakaw na nagresulta sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at nagdulot ng problema sa supply chain. Agad naman na nagpatupad ng mahigpit na hakbang ang gobyerno ng South Korea upang mapigilan ang ganitong krimen. Pinaigting ang seguridad sa mga port at depo ng langis sa pamamagitan ng pag-install ng mga CCTV at paggamit ng mga drone upang mamonitor ang galaw ng mga barko. Pinahigpit din ang pag-iinspeksyon sa mga dokumento at transaksyon upang matiyak na walang iligal na gawain. Bukod sa pagpapatibay ng seguridad ay nagpatupad din ng gobyerno ng mas mahigpit na parusa para sa mga sangkot sa krimen. Ang mga kumpanyang mapapatunayang nakipagsabwatan ay haharap sa matinding multa at maaaring ipasara. Number 2. Jack the Ripper. Si Jack the Ripper ay isa sa mga pinakakilalang kriminal sa kasaysayan dahil sa mga pagpatay na naganap sa Whitechapel, London noong 1888. Sa loob ng 3 buwan ay 5 babae, na karamihan ay mga sex workers, ang natagpuang patay. Ang kanilang katawan ay biktima ng malulupit na paglaslas at pag-alis ng mga organs. Pero hanggang ngayon ay nananatiling misteryo kung sino ang may kagagawan ng mga krimeng ito. At hindi pa rin natutukoy ang tunay na pagkakakilanlan ng kriminal. Ang mga biktima ni Jack the Ripper ay sina Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes at Mary Jane Kelly. Ang bawat isa ay natagpuang patay na may malalim na hiwa sa leeg at ang ilan sa kanila ay nawalan pa ng mga organs tulad ng matres o bato. Dahil sa maayos na pagputol ng mga laman loob ay inakala ng pulisya na ang suspect ay maaring may kaalaman sa medisina o sa pag-oopera. Ang ganitong uri ng pagpatay ay bihira noong panahong iyon. At dahil walang makitang testigo o sapat na ebidensya ay nahirapan ng mga pulis na malaman kung sino ang nasa likod ng mga krimeng ito. Lalong lumaki ang takot sa Whitechapel dahil hindi alam ng mga tao kung sino ang susunod na magiging biktima. Samantala, habang iniimbestigahan ng mga pulis ang kaso ay natanggap nila ang ilang liham mula sa isang nagpakilalang si Jack the Ripper. Ang pinakasikat sa mga liham ay ang Dear Boss letter kung saan unang ginamit ang pangalang Jack the Ripper. Sa isa pang liham ay may kasama pang piraso ng bato mula sa katawan ng biktima na nagdagdag ng kaba at takot sa publiko.
Dahil sa mga liham na ito ay lalong naging mahirap para sa mga pulis na mahanap ang salarin dahil hindi nila alam kung totoo o pakana lamang ang mga mensahe. Sa panahong iyon ay limitado ang kakayahan ng pulisya dahil wala pang modern technology tulad ng DNA testing at fingerprint analysis. Umasa lamang ang mga investigador sa testimonya ng mga saksi at pisikal na ebidensya mula sa mga pinangyarihan ng krimen. Number 3. Improper coffee. Kamakailan ay natuklasan ng pulisya ang isang kakaibang modus operandi. Isang produktong tinawag na improper coffee ang naimbestigahan nila, kung saan ang mga pakete ng kape ay hinaluan ng ipinagbabawal na droga. Sa unang tingin ay mukha lang itong karaniwang kape, ngunit nang masuri ay lumabas na may taglay itong mapanganib na kemikal. Ang mga sindikato ay gumagamit ng mga pakete ng kape para maitago ang droga at makalusot sa mga awtoridad. Dahil sa anyo at amoy nito ay mahirap matukoy na may halong ilegal na sangkap. Ang ganitong taktika ay mas lalong nagpapahirap sa pulisya dahil nagiging delikado ito para sa mga taong maaaring makainom ng kape nang hindi alam na may droga pala itong kasama. Dahil sa insidenteng ito ay sinimulan ng mga awtoridad ang mas malalim na investigasyon. May ilang pakete na talagang pinaghaluan ng droga bago ito ipamigay o ibenta. Kaya mabilis na kumilos ang mga pulis para pigilan ang pagkalat ng mga ganitong produkto. Layunin nilang maprotektahan ang publiko mula sa posibleng panganib na dulot ng improper coffee. Isa sa mga malaking hamon para sa pulisya ay kung paano agad matutukoy ang mga kahina-hinalang produkto. Hindi kasi agad makikita o maaamoy ang pinagkaiba nito sa totoong kape. Dahil dito ay kailangan ng masusing pagsusuri at mga espesyal na kagamitan upang makatiyak. Pinaghigpitan din ng mga awtoridad ang pagpasok at pagbenta ng mga coffee products, lalo na kung walang sapat na dokumento o permit. Kaugnay nito, nagbigay paalala naman ang pulisya sa mga mamimili at negosyante na maging maingat sa pagbili at pagbenta ng kape. Pinayuhan nila ang publiko na siguruhing mula sa kilala at mapagkakatiwalaang source ang mga produktong kanilang bibilhin. Mahalaga rin ang pakikipagtulungan ng mga mamamayan sa pulisya upang mabilis na matukoy at masugpo ang ganitong klaseng modus. Sa kasalukuyan ay patuloy ang mga operasyon upang mahuli ang mga taong nasa likod ng improper coffee. Sinusubukan ng mga awtoridad na matukoy ang pinanggagalingan ng mga produktong ito at kung sino ang mga sangkot sa operasyon. Number 4. Ghost car. Ang ghost car ay tumutukoy sa isang kakaibang sasakyan na tila naglalaho at hindi agad mahuli ng pulisya. Nagdudulot ito ng takot at pagtataka dahil parang hindi ito nasusundan ng mga radar o kagamitan ng mga awtoridad. Isang nakakagulat na insidente ang naitala kamakailan kung saan isang ganitong sasakyan ang biglang nawala habang hinahabol ng mga pulis. Ayon sa kuha mula sa dashcam ng patrol car, isang sasakyan ang hinabol ng mga pulis sa isang madilim na kalsada. Habang tumatakbo ang habulan ay bigla na lamang nawala ang sasakyan sa kanilang paningin. Nakita sa video na tila dumaan ito sa pader o sa isang lugar na hindi akalain ng mga pulis na posible. Nakapagtataka rin na wala itong iniwang bakas o direksyon ng pagtakas na nagdulot ng matinding pagkalito sa mga awtoridad. Kaugnay naman nito, iba't ibang teorya ang lumabas tungkol sa insidenteng ito. Sinasabi ng iba na maaaring dumaan ang sasakyan sa isang makipot na eskinita na hindi agad nakita ng mga pulis dahil sa bilis ng pangyayari. May iba namang nagsasabi na posibleng ito ay isang illegal na sasakyan na sadyang ginawa upang makaligtas sa radar at mga tracking device ng pulisya. May mga naniniwala rin na maaaring ginamitan ito ng advanced technology kaya hindi ito madaling nakita o nasundan. Dahil sa ganitong insidente ay napagtanto ng pulisya na kailangan nilang maging mas handa sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Pinatindi nila ang kanilang pagsasanay at nagsimulang gumamit ng mas makabagong teknolohiya tulad ng drones at GPS trackers upang masiguradong masusundan nila ang mga target na sasakyan kahit gaano pa ito kabilis o kakaiba. Pinagbuti rin nila ang mga strategy sa pagtugis upang maiwasan ang mga ganitong uri ng pagtakas sa hinaharap. At hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na paliwanag kung paano nakatakas ang tinaguriang ghost car. Hindi pa sigurado kung ito ay bunga ng limitasyon sa kagamitan ng pulisya, pagkakamali sa pagtugis o talagang isang misteryosong insidente. Number 5. Bog body. Ang bog body ay mga bangkay ng tao na natagpuan sa mga latian o basang lupa, lalo na sa mga bansa sa Northern Europe. Sa mga lugar na ito dahil malamig at halos walang oxygen ay hindi agad naaagnas ang mga katawan. Kaya kahit libu-libong taon na ang lumipas ay nananatiling buo ang kanilang balat, buhok at iba pang bahagi ng katawan.
Mahalagang pag-aralan ang mga bog body dahil nagbibigay ito ng impormasyon tungkol sa pamumuhay ng mga tao noong sinaunang panahon. Pero madalas malito ang mga pulis kapag natatagpuan ito dahil sa hitsura ng mga bangkay na parang bago pa lang namatay. Kapag may natagpo ang bog body, madalas akala ng mga pulis ay biktima ito ng isang krimen. Karaniwang mga magsasaka, mangingisda o naglalakad sa mga bukirin ang nakakadiskubre ng mga ito at agad tumatawag ng pulisya. Dahil buo pa ang katawan ay mukhang bago lang namatay ang tao. Isang halimbawa nito ang natuklasang Tolunman sa Denmark noong 1950. Akala ng mga pulis ay biktima ito ng pagpatay kamakailan, pero sa pagsusuri ay lumabas na mahigit 2,300 years na pala ang tanda ng bangkay. Samantala, maraming bog body ang may bakas ng sugat, sakal o iba pang palatandaan ng marahas na pagkamatay. Dahil dito ay hindi agad matiyak kung ang mga ito ba ay biktima ng krimen o bahagi ng isang sinaunang ritual. Halimbawa, ang Lindoman na natagpuan sa England noong 1984 ay may sugat sa ulo at tali sa leeg. Ayon sa mga eksperto, posible itong isinakripisyo bilang bahagi ng ritual ng mga Celt. May mga teorya rin na nagsasabing ang ilang bog body ay mga tao na pinarusahan o ipinatapon ng kanilang komunidad noon. Kapag may natuklasang bog body ay isinasaalang-alang agad ito ng mga eksperto para pag-aralan. Ginagamit ang carbon dating para malaman kung gaano na ito katagal sa lupa. Sa tulong ng pagsusuri ay natutuklasan na karamihan sa mga katawan ay mula pa sa Metal o Neolithic Age. Bukod dito ay sinusuri rin nila ang laman ng tiyan ng bangkay para malaman kung ano ang huling kinain nito. Sa ganitong paraan ay mas nauunawaan ng mga eksperto ang diet at pamumuhay ng mga tao noong sinaunang panahon. Number 6. Ghost on camera. Maraming beses nang may mga pangyayaring nakakagulat na nahuhuli sa mga kamera, lalo na kapag tungkol ito sa multo. Madalas na ginagamit ng mga pulis ang CCTV at body camera para maitala ang kanilang mga operasyon. Pero minsan ay hindi inaasahang may kakaibang mga image o anino na lumalabas sa mga video na nagdudulot ng takot at maraming tanong. Samantala sa isang insidente, ang mga pulis ay nagsiyasat sa isang lumang gusali matapos makatanggap ng reklamo mula sa mga residente. Habang sinusuri nila ang lugar gamit ang kanilang mga kamera, ay biglang may nakita silang anino o hugis ng tao na tila naglalakad sa hallway. Agad nila itong sinundan, pero nang makarating sila sa lugar ay wala silang nakita kahit sino. Nakuhanan ito ng malinaw sa video kahit wala silang kasamang ibang tao sa operasyon. Kaugnay pa nito ay isa pang insidente ang naganap habang nagroronda ang ilang pulis sa madaling araw. Sa gilid ng kalsada ay napansin nila ang isang abandonadong kotse. Habang iniimbestigahan nila ang sasakyan ay nakita nilang may batang sumisilip sa likod nito. Agad nila itong nilapitan, pero nang silipin ang paligid ay wala silang nakita. Ayon sa mga ulat, ilang taon na ang nakalipas mula nang may batang namatay sa aksidente sa parehong lugar. Gayun din naman, ang mga video na ito ay mabilis na kumalat at nagdulot ng takot at pagdududa sa mga nakapanood. May ilan na nagsabing posibleng technical problem o glitch lamang sa camera ang mga nakita. Ngunit marami rin ang naniniwala na mga totoong espiritu ang kanilang nakuha sa video. Ang mga pulis mismo ay minsan ay kinailangan pang kumonsulta sa mga paranormal experts para maipaliwanag ang kanilang karanasan. May mga ulat na dahil sa mga ganitong insidente ay iniiwasan na rin ng ibang pulis ang ilang lugar sa takot na makakita muli ng kakaibang mga nilalang. May ilang paranormal experts ang sumuri sa mga video at nagsabing posibleng reflection lamang ang mga image o interference sa signal ng camera. Subalit may iba naman na nagsasabi na maaring totoo ang mga multo na nakita. Ayon sa mga eksperto ay may ilang lugar na may mataas na energy na nagiging dahilan para mas madalas ang pagpapakita ng mga espiritu o kakaibang pangyayari. Number 7. Space debris. Ang space debris ay mga basura sa kalawakan tulad ng piraso ng rocket, sirang satellite at iba pang gamit na iniwan matapos gamitin. Sa dami ng mga misyon at kagamitan na inilulunsad sa space ay dumarami rin ang mga kalat na ito. Ang problema ay maaari itong magdulot ng aksidente kapag bumangga sa mga active satellite o bumagsak pabalik sa lupa. Samantala may mga pagkakataon na bumagsak ang mga bahagi ng rocket o satellite sa iba't ibang lugar sa mundo. Halimbawa, may mga rocket booster na natagpuan sa mga probinsya o malalayong lugar. Kapag nangyari ito, ang mga pulis ay kailangang magsiyasat para alamin kung saan galing ang debris at kung may mananagot.
Mahirap din minsan malaman kung kaninong bansa o kumpanya ang may-ari ng mga ito. Dahil dito ay nagiging hamon ito para sa mga autoridad na tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng publiko. Ano nga ba ang mga panganib ng space debris? Sa kalawakan, ang space debris ay maaring makabangga ng mga gumaganang satellite na ginagamit natin sa komunikasyon, GPS at pagsubaybay sa panahon. Kung masira ang mga ito ay maapektuhan ang mga serbisyo na inaasahan natin sa pang-araw-araw na buhay. Sa lupa naman kahit bihira ay may mga debris na bumabagsak sa mga lugar kung saan may mga tao. May mga ulat din na may piraso ng rocket ang natagpuan sa mga bukid at kabundukan gaya sa Pilipinas at Australia. Bagaman hindi madalas na mangyari ang pagbagsak sa mataong lugar, kapag nangyari ito ay maaaring makasira ng ari-arian o makapinsala sa mga tao. Dahil maraming bansa at kumpanya ang nagpapalipad ng mga kagamitan sa kalawakan ay kailangan ng koordinasyon para masolusyonan ang problema. Ang United Nations Office for Outer Space Affairs ay may mga patakaran upang matiyak na ang bawat bansa o kumpanya ay responsable sa kanilang mga kalat sa kalawakan. Kung ang space debris ay magdulot ng pinsala, ay mananagot ang may-ari nito. Bukod dito ay may mga hakbang na rin para bawasan ang space debris tulad ng paggamit ng mga robot na kukuha ng mga kalat o mga technology na nagpapabagsak sa mga gamit pabalik ng ligtas sa Earth. Sa katunayan, sa dami ng mga kumpanya tulad ng SpaceX at Blue Origin na aktibo sa kalawakan ay kailangang mahigpit ang mga patakaran para maiwasan ang pagdami ng basura. Mahalagang pagtuunan ng pansin ang space traffic management para masubaybayan at makontrol ang mga gamit sa kalawakan. Number 8. Foss Lake Mystery Solved. Noong 2013 ay natagpuan ng mga pulis sa ilalim ng Foss Lake sa Oklahoma ang dalawang lumang sasakyan na may mga buto sa loob. Ang mga taong ito ay matagal nang naiulat na nawawala at sa loob ng higit 40 taon ay walang sino man ang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanila. Ang pagkakatuklas na ito ay nagbigay wakas sa dalawang misteryosong pagkawala na nagbigay ng takot sa mga residente ng lugar. Samantala, ang unang sasakyan ay isang 1969 Chevrolet Camaro at natagpuan ng mga bangkay ni Jimmy Allen Williams, Thomas Michael Rios at Leah Gail Johnson. Sila ay tatlong kabataan na huling nakita noong 1970 habang papunta sa isang football game. Matapos silang mawala ay hindi na sila muling natunton at walang palatandaan kung nasaan sila hanggang sa pagtuklas na ito. Ngunit ang pangalawang sasakyan ay isang lumang Chevrolet sedan mula 1950s at natagpuan ang mga bangkay ng tatlong matatanda. Isa sa kanila ay si John Alba Porter na isang 69 years old kasama ang dalawa pang babaeng pasahero. Ayon sa mga ulat, papunta sila sa isang tindahan bago sila biglaang mawala noong 1969. Tulad ng naunang kaso ay walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanila. Kaugnay nito ay natuklasan ng mga sasakyan gamit ang sonar na isang technology na kayang makakita ng mga bagay sa ilalim ng tubig. Habang nagsasanay noon ang mga pulis sa lawa ay bigla nilang natukoy ang dalawang sasakyang nakalubog sa mahigit 12 feet na lalim. Agad silang nagsagawa ng investigasyon at iniahon ang mga sasakyan mula sa tubig. Sa pagsusuri ng mga buto gamit ang forensic analysis ay lumabas na walang senyales ng foul play o krimen sa dalawang insidente. Pinaniniwalaan ng mga eksperto na aksidente ang nangyari. Posibleng sa dilim ng gabi ay hindi napansin ng mga driver na dumulas sila papunta sa lawa na naging dahilan ng paglubog ng mga sasakyan at pagkawala nila ng matagal. Dagdag pa rito, ang pagkakatuklas ng mga bangkay ay nagdala ng kaunting kapanatagan sa mga pamilya ng mga nawawala. Number 9, 3,000 bird eggs. Kamakailan ay nakadiskubre ang mga pulis ng mahigit 3,000 na mga itlog ng ibon sa isang operasyon. Ikinagulat ito ng mga autoridad dahil bawal mangolekta at magtago ng mga itlog ng ibon, lalo na mula sa mga bihira o nanganganib na uri. May mga batas rin na nagpoprotekta sa kalikasan para mapanatili ang dami ng mga hayop at maiwasan ang pagkawala ng mga species. Samantala, ayon sa investigasyon, ang maraming itlog na nakuha ay galing sa mga ibong halos maubos na sa wild. Kapag patuloy na kinukuha ang kanilang mga itlog ay nababawasan ang pagkakataon nilang dumami na nakakaapekto sa balanse ng kalikasan. Importante ang mga ibon at iba pang hayop sa pagpapanatili ng maayos na ecosystem, kung kaya't bawal ang ganitong koleksyon. Kaugnay pa nito ay nakakuha ng impormasyon ang mga pulis mula sa mga mamamayan kaya naisagawa ang operasyon.
Maingat na kinumpiska ang mga itlog at inilagay sa ligtas na lalagyan para hindi masira habang isinasagawa ang investigasyon. Tinututukan ng mga autoridad ang kaso dahil nais nilang matigil ang ilegal na kalakalan ng mga hayop at kalikasan. Gayun din naman ay ipinasuri na ang mga itlog sa mga eksperto para malaman kung maaari pa itong mabuksan. Patuloy din ang paghahanap sa mga taong nasa likod ng koleksyong ito. Mahaharap sila sa mabigat na parusa tulad ng pagkakulong o multa dahil sa paglabag sa batas ng kalikasan. Sa kabila nito, ang pangyayaring ito ay isang paalala sa lahat na mahalaga ang pag-aalaga at pagprotekta sa kalikasan. Kailangan nating pangalagaan ang mga hayop dahil bahagi sila ng maayos na takbo ng ating mundo. Kung sama-sama tayong kikilos para protektahan ang kalikasan, ay masisiguro nating mananatiling masigla ito para sa mga susunod na henerasyon. Number 10, cannabis farms. Ang mga cannabis farms o taniman ng marijuana ay patuloy na natutuklasan sa bansa sa kabila ng mahigpit na batas laban sa droga. Madalas itong makita sa mga liblib at bulubunduking lugar tulad ng Cordillera, Kalinga at Benguet. Dahil sa lihim na lokasyon ng mga pinagtataniman ay nagiging mahirap para sa mga pulis at ahensya ng gobyerno na agad silang mahanap at masira. Ito rin ay malaking hamon sa paglaban ng pamahalaan kontra droga. Paano nga ba natutuklasan ng mga cannabis farms? Nadidiskubre ang mga plantation ng marijuana sa tulong ng mga sumbong mula sa mga residente na tumutulong sa mga autoridad. Gumagamit din ang pulisya at PDEA ng mga drone o surveillance mula sa ere upang makita ang mga taniman sa malalayong lugar. Kapag natukoy na ang location ay agad na naglulunsad ng operasyon upang sirain ang mga halaman. Sinusunog o binubunot ang mga marijuana upang hindi na ito magamit o maibenta sa market. Gayun din naman, ang marijuana na kilala rin bilang cannabis ay may THC na nakakaapekto sa pag-iisip ng tao. Ginagamit ito ng ilan upang makaramdam ng pag-relax o paggaan ng pakiramdam. Bagaman may nagsasabing may benepisyo ito sa ilang sakit tulad ng epilepsy at severe pain, ay bawal pa rin ito sa batas. Ayon sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act, ay iligal ang pagtatanim, pag-aari at pagbebenta ng marijuana. Pero sa kabila ng pagbabawal ay patuloy itong ginagamit at pinagkakakitaan dahil sa mataas na demand. Karagdagan pa dito, ang mga taniman ng marijuana ay nagdudulot din ng panganib sa komunidad at seguridad. Bukod sa pagpapalaganap ng droga, ang kita mula rito ay minsan ginagamit upang pondohan ang mga armed at criminal groups. May mga pagkakataon din na ang mga plantation ay binabantayan ng mga armadong tao upang pigilan ang mga pulis na makapasok. Dahil dito ay mas lalong nagiging mahirap ang pagwasak sa mga cannabis farms. Minsan kahit sirain na ang isang pinagtataniman ay agad itong tinataniman muli ng marijuana. Sa kabila nito ay patuloy na kumikilos ang pamahalaan laban sa mga cannabis farms. Taon-taon ay libu-libong tanim ng marijuana ang nasisira sa mga operasyon ng PNP at PDEA. Bukod sa pagwasak sa mga taniman ay hinihikayat din ng mga autoridad ang mga tao na mag-ulat kung may alam silang plantation sa kanilang lugar. Kasama rin sa programa ng gobyerno ang pagbibigay ng tamang impormasyon tungkol sa masamang epekto ng droga upang maiwasan ng mga tao ang paggamit nito.